Patungo na si Cassandra sa kanyang kwarto nang marinig niya ang mahinang mga halinghing. Hindi dahil sa tsismosa siya kaya nakuha nito ang atensyon niya, kundi dahil sa tingin niya ay nangagaling ito sa dulong kwarto kung saan naroon ang nursery room. Walang ibang magkarelasyon dito bukod kay Samantha at Alfred. At imposible din namang sila Harris or Theodore ang narito dahil hindi nito magagawang bastyusan ang mansion. Ang sa tingin niya ay pag-aari niya. Mabilis siya nang naglakad patungo rito, at pakiramdam niya ay umaakyat ang kanyang dugo sa kanyang batok. Walang katok o kahit salita man lang na binuksan niya ang pintuan. At tama nga siya ng hinala. Naabutan niyang hubot-hubad si Samantha at Alfred habang nasa ibabaw ito ng kama at gumagawa ng milagro. "What the hell are you doing here?" Malakas niyang sigaw sa dalawa dahil kaagad na nilukob siya ng galit. Hindi naman nagulat ang dalawa at dahan-dahan pang hinugot lang basta ni Alfred ang alaga nito sa loob ni Samantha. Siya na lamang ang nag-iwas ng tingin dito dahil pakiramdam niya ay hindi ito nakakaramdam ng hiya. Lalo na si Samantha na basta na lamang naglakad at tumayo sa kanyang harapan habang nakahubat na para bang walang nangyari. "Good morning, Mrs. Roosevelt." Nakangiting bati nito sa kanya, hindi kalayuan sa kanyang pwesto. "What are you doing here?" Tanong rin nito. "Lako ang tinatanong ko. Tinatanong kita kung anong ginagawa niyo rito." Nagpipigil siya ng kanyang sarili na huwag itong saktan. Tumingin si Samantha kay Alfred at bumalik din ang tingin kay Cassandra. "Nakita mo naman ang ginagawa namin ni Alfred, hindi ba?" Taas noo nitong tugon. "Istorbo ka nga, eh. Papunta na kami sa langit, naudlot pa, dugtong pa nito." Napangisi siya saka nakapamiwang na hinarap si Samantha. "This is not your room. May sarili kayong kwarto, bakit hindi niyo roon gawin ang gusto niyong gawin? Hindi yung binababoy niyo pati ng kwarto ng anak ko." Napabuka ang bibig ni Samantha na para bang gulat, saka malawak na ngumiti dahil ang totoo ay hindi siya nagulat, dahil mas gusto niyang asarin pa si Cassandra. "Anak? Sinong anak, Cassandra? Can't you see this is a baby girl's room? May babae ka bang anak?" Pilosopong tugon ni Samantha. Napakuyong ng kamao si Cassandra. Pakiramdam niya ay ginawa ng katatawanan at kabastos-bastos ang kanyang namayapang anak. Ayaw niyang patulan si Samantha. Ayaw niyang magkaroon muli ng gulo, pero kung patuloy pa itong sasagot ng hindi niya gusto ay hindi niya masisiguradong kaya niya pang magtimpi rito. Naglakad si Cassandra patungo sa pintuan at binuksan ito ng malaki. Nang tingnan niya si Alfred ay nakasuot na ito ng pantalon. Habang tila wala sa mood ang itsura nito na para bang hindi nito gusto ang nangyayari. Dito pumasok sa isip niyang marahil ay kagustuhan lamang ito ni Samantha upang inisin at galitin siya. "Baka pwedeng tapusin muna namin ang hindi namin natapos. After all, hindi naman sayo ang mansion na ito. Sa amin pa rin ito, ampun man ako pero Roosevelt pa rin ang apelidong daladala ko." Tila may pagmamalaki nitong tugon. "I know na Roosevelt ka pa rin, at hindi naman kita tinatanggalan ng karapatan. Ang gusto ko lang ay huwag niyo rito gawin ang ginagawa niyo kanina." Pilit niyang pinapaintindi kay Samantha ang gusto niyang iparating. "After all ay hindi ba kayo nahihiya? This is my daughter's room kaya please lang." "Ah, yung anak mong namatay." "Samantha, stop." Boses iyon ni Alfred. Paano kung ayaw namin umalis, at mas gusto namin dito tapusin ang nasimulan namin? Maganda kasi ang ambience rito. Bakas sa mukha ni Samantha ang pang-asar at pagyayabang. This is her first mission upang mapalayas ang babaeng ito. "Ano, magsusumbong ka kay Rafael? Go on." Para mabaliw siya lalo. Cassandra take a deep breath, tuluyan ng tumulo ang kanyang luha. Hinugot niya ang natitirang tapang na mayroon siya bago walang sabing lumapit sa kama at kinuha ang damit ni Samantha sa kanya ibinato rito. Mabilis niyang hinawakan ito sa braso saka pilit na kinakaladkad patungo sa pinto. Ngunit malakas ito at naialis kaagad nito ang kanyang kamay. "Get out of here!" Sigaw niya rito. "No, I won't. Ayokong umalis dito." Laban din ito sa kanya. Talagang wala na ito sa sarili. At para sabihin ang mga katagang iyon ay masyado na itong walang simpatsya para sa ibang tao. Wala na itong galang sa kanyang anak, at sa kanyang nararamdaman. "You are crazy, Samantha. And you are a bitch." Malakas niyang sinampal si Samantha, at kaagad din namang itong gumanti.
Mabilis na pumagitna si Alfred sa pagitan nilang dalawa at pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit hawak nila ang buhok ng isa't isa. What the hell is happening here? Umalangaw-ngaw ang malakas at galit na boses ng isang lalaki. Sabay silang napatigil at napatingin sa pintuang nakabukas. Narito ang daddy ni Rafael na kasalukuyang nakakunot ang noo at bakas ang galit sa kanyang mukha. Habang nasa tabi nito si Rogelio at Randall. Napayuko si Cassandra dahil ayaw niyang makita siya nitong umiiyak. Sapat na ang nangyari kagabi. At ibang usapin ang nangyari sa kanila ni Samantha. Mabilis naman na isinuot ni Samantha ang dress niya sa kataas noong humarap sa matanda. Natatanges ang kanyang ngipin dahil sa galit. Dapat ay nagawa niya pang saktan at itulak si Cassandra para mas malasahan nito ang sakit, at para makaganti man lang siya kahit papaano. Anong ginagawa niyo at nag-aaway-away kayo rito? Sigaw muli ni Mr. Roger. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili niyo. Kakabi niyong tao ay hindi niyo na ginalang ang pamamahay na ito. Hindi makapagsalita si Cassandra, at tahimik lamang na umiiyak. Habang si Samantha naman ay nakita niyang tumungo ang matandang Roosevelt sa kanya. Kaya lihim siyang napangiti. Si Cassandra po ang nanguna, Daddy. Sinugod niya kami rito ni Alfred, gusto lang naman namin tingnan ang kwartong ito. Dahil ngayon ko lang napansin na bukas na pala ang dating saradong kwarto na ito. Parang nagpapaawang paliwanag ni Samantha. Napatingin si Cassandra kay Samantha saka siya napakuyom ng kamao. Hindi yan totoo. Napakasinungaling mo. This room is for my. Tama na. Tumigil ka na, Cassandra. Huwag mong sasagutin ng ganyan ang anak ko dahil sa inyong dalawa siya ang mas may karapatan dito sa mansion. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang tuloy-tuloy lamang ang pagtulo ng kanyang luha. Pero nagsisinungaling po siya. Siya po ang nauna at hindi na ginalang. I said stop. Ayoko nang marinig pa ang paliwanag mo. Samantha and Alfred, go to your room now. Napangiti naman si Samantha dahil alam niyang siya talaga ang kakampihan ng matandang iyon. Anong magagawa niya? Utu-utu ito. Kawawang Cassandra. Mabilis nilang nilisan ni Alfred ang kwartong iyon. Sumunod na umalis ay ang daddy ni Rafael at si Rogelio. Tanging si Randall lamang ang natirang kasama niya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng awa para sa sarili at galit para kay Samantha. Ito na ang mali, pagkatapos ay ito pa ang kinampihan. Sana man lang ay inalala nito ang dahilan ng kanilang away. Hindi yung one-sided lamang ang narinig nitong paliwanag. Ihahatid na kita sa kwarto. Hindi na natapos ni Randall ang kanyang sasabihin dahil kusa nang naglakad si Cassandra papalabas ng kwarto. Ngunit nakakailang hakabang pa lamang siya at nasa kalagitnaan pa lang ng hallway nang magsimulang manlabo ang kanyang paningin. Pilit niya itong nilalabanan ngunit pakiramdam niya ay umiikot din pati ang kanyang paligid. Cassandra, are you okay? Rinig niya pang tanong ni Randall. Ayaw niya itong makita o makalapit pa sa kanya. Kaya naman sinubukan niya pang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa napadikit at napakapit na siya sa dingding. Unti-unti na ring nanlalambot ang kanyang tuhod. Cassandra, sigaw ni Randall. Mabilis na tumakbo si Randall upang saluhin si Cassandra nang makita niyang nawalan na ito ng balanse at nakapikit na rin ng mas alaw niya ito. Niyugyug niya ang balikat nito habang tinatawag ang pangalan ngunit wala itong response. Pinakiramdaman niya rin ang paghinga nito sa ilong at nawala ang takot niya nang maramdam niya mula sa daliri ang hangin na lumalabas at pumapasok dito. Rogelio, Theodore, help me! Cassandra passed out. Malakas niyang sigaw na tiyak na maririnig hanggang sa ibaba ng mansion. Habang buhat-buhat niya si Cassandra sa kanyang bisig, hindi pa rin mawala sa kanyang dibdib ang kaunting takot. Halos mapamura pa siya sa kanyang isipan habang nakatitig sa walang malay na mukha ni Cassandra. Dalhin natin siya sa hospital. Sambit ni Randall nang makalapit si Theodore at Rogelio. Hindi pwede, sabay na sagot ng dalawa. Napapunas pa si Randall sa kanyang mukha na puro bula, dahil kasalukuyan siyang naliligo nang marinig niya ang malakas na katok mula sa pinto. Bakit? Anong mayroon? Kung hindi natin siya dadalhin sa hospital, mas maganda siguro kung tawagan mo na si Rafael. Mas lalong huwag dahil malaking gulo na naman ito. Tugon naman ni Rogelio. Dalhin muna natin siya sa kanilang kwarto, at pagkatapos ay ako na ang baalang tumawag kay Dr. Francine. Suhestyon ni Randall, at tatapusin ko na rin ang pagligo ko. Sinunod naman ni Randall ang sinabi ni Theodore.
Kahit puno siya ng pag-aalala at takot ay nagawa niya pang mabuhat ito kahit papaano. Sa katunayan ay gustong-gusto na niyang tawagan si Rafael, pero paulit-ulit naman pinapaalala sa kanya ni Rogelio ang malaking gulo na maaaring maganap. Si Rogelio na rin ang nagpaalam sa kanilang daddy ang nangyari kay Cassandra. Katulad niya ay isinugest nitong isugod na sa hospital. Ngunit natahimik din katulad ni Randall nang malaman ang dahilan, kung bakit hindi maaring dalhin doon si Cassandra. Ano ba kasing nangyari? Para bang sumasakit na ang ulo ni Theodore? Pakanta-kanta pa ako sa shower room at ini-enjoy ang malamig na tubig, pagkatapos ay ganito na pala ang nangyari sa kanya. Kung hindi ko pa talaga nakalimutan ang boxer short ko ay hindi ko pa malalaman na kumakatok na pala si Rogelio. Hindi ko alam ang buong istorya. Ang alam ko lang ay nag-away sila ni Samantha. Napasample sa noo si Theodore. Nako, malaking gulo nga to. Mapapatay ako ni Rafael, dahil hindi ko nabantayan ng maayos si Cassandra. Nakuha ni Theodore ang atensyon ni Randall. At ano naman ang kinalaman mo? Bakit niya pinabantayan? Tanong niya rito. Iyan kasing evil sister mo, hindi pa rin natatahimik sa kabaliwan kay Rafael. Alam mo bang nagpakabit pa yan ng CCTV sa opisina ni Rafael para lang malaman niya ang bawat kilos at galaw nito? Napakuyom ng kamao si Randall habang nakatingin sa maamong mukha ni Cassandra. Talagang nanganganib ang buhay nito. Mukhang kailangan na nilang kumilos ng mas mabilis bago pa may magawa si Samantha na ikagagalit ng lahat. He needs to talk, Rafael. What happened? Iyon kaagad ang bungad na tanong kay Randall ng kada rating lamang na doktor. She passed out. Nasa kalahating oras na, tugon niya. Kaagad na tiningnan ng doktor ang vital signs ni Cassandra. Nagpakuha ito ng tubig kay Theodore at may pinainom na gamot. May tinurok din sa pulso nito sa kakinabitan ng swero. Naguguluhan siya sa nangyayari dahil tila alam ng doktor na ito kung ano ang nangyayari kay Cassandra. Hindi naman niya magawang magtanong. Lalo pa at tila ayaw din itong sumagot sa mga katanungan dahil napapansin niyang madalas itong umiwas. Hindi rin pwedeng maabutan ni Rafael si Cassandra sa ganitong sitwasyon. She needs to wake up, before it's too late. Na nung lumabas si Theodore ay nagkaroon siya ng oras upang makausap ng maayos at masinsinan ang doktor. What happened to her, Doc? May sakit ba siya? Bakit kailangan kabitan ng swero? Sunod-sunod niyang tanong. Napabuntong hininga ang doktor. I'm sorry, dahil bukod sa pasyente, sa magulang nito, at asawa ay wala na akong iba pang pagsabihan ng kanyang kondisyon. Hopefully you understand that. Tugon nito, pero hindi siya basta tatahimik lang. I need to know, doktora. Bago pa malaman ni Rafael ay mas kailangan kong malaman. Hindi siya pwedeng makita ni Rafael sa ganitong sitwasyon. Sobrang laking gulo ang maaaring mangyari. Bakas sa kanyang boses ang pagkabahala. Kaya please, doktora, kahit sa akin mo lang sabihin, para rin maprotektahan ko ang dapat kong protektahan sa kanila. Tinitigan ni Dr. Lindsay ang lalaking nasa harap niya, ganun din si Cassandra. Hindi niya rin naman gustong ilihim ngunit yun ang kagustuhan ng kanyang pasyente. And she's at risk right now. Napakatigas kasi ng ulo. Alright, pero bago iyon, ipanatag mo muna ang loob mo dahil natutulog lamang siya at nagpapahinga. Sambit na lamang nito saka kumuha ng papel at sinulat doon ang isang kasunduan at sa kanya pinapirmahan. Na nangangako itong mananatiling sa kanya lamang ang impormasyong kanyang sasabihin. At kung sakaling malaman ito ng iba, nang walang pahintulot ay maaari silang kasuhan at ikukulong. Hindi na hawak ngayon ni Dr. Francine ang sikretong gustong itago ni Cassandra. Nasa kamay na ito ngayon ni Randall. Cassandra is pregnant. Napaawang ang labi ni Randall. What? Gulat at yutal niyang tanong sabay na patitig sa natutulog na si Cassandra. She's now in her first trimester, and she's at risk right now. Bumaba ang kanyang dugo, hamina ang kanyang resistensya. Simula nang malaman niyang buntis siya ay never pa siyang nagpa-check up to check her baby. Pero based on my Doppler ay maayos naman ang heartbeat ng baby niya. Ipinakita nito kay Randall ang tila isang kulay pink na parang laruan at nakalagay sa monitor ang 178 heartbeat. But I don't think na umiinom siya ng vitamins gaya ng sabi ko, bumagsak ang katawan niya. Lumalaki na ang tiyan niya pero mababa pa rin ang timbang niya, kaya kailangan ng mabilis at maagap na pagpapakain ng masustansyang pagkain together with vitamins,
folic acid and ferrous sulfate. Parang hindi pa rin nagsisink in sa isipan ni Randall ang kanyang narinig. Base sa doktor ay hindi pa ito alam ni Rafael. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ipaalam ni Cassandra, ngayon tuloy ay kapwa nanganganib sila nang nasa sinapupunan nito. Paano natin ito maitatago kay Rafael, Doc? Seryoso niyang tanong. Hindi na ito pwedeng itago. Buhay ni Cassandra at ng batang nasa sinapupunan nito ang nakasalalay. Kung patuloy itong itatago at hindi pagtutuunan ng pansin ay baka mahuli na ang lahat. Napasabunot tuloy si Randall sa sariling buhok. Parang hiniling na lang niya sana sa sarili na hindi na naging matanong pa. Nagkaroon pa tuloy siya ng panibagong problema. At the same time ay parang nag-thankful naman siya dahil kahit papaano ay kaya pang agapan ang sitwasyon ni Cassandra. Sumasakit ang ulo ko, doktora. Matapat niyang pag-amin sa doktor na siyang ikinatawa at ikinilang nito. I suggest na tawagan mo si Rafael at ako na ang baalang kumausap sa kanya. Napaangat ng tingin si Randall sa doktor saka lumiwanag ang mukha. Mas maganda pa po, at sana ay sa maayos na paliwanag para hindi na magkagulo pa. Basta ang sinabi ko sa iyo ay sa atin lang dapat iikot at wala nang iba pang makakaalam. Pangako po na ako pa lang sa ngayon at ikaw ang nakakaalam na buntis si Cassandra. Bigla ay narinig nila ang pagbasak ng isang metal na bagay. Sabay silang napatingin sa pintuan at naroon si Theodore. Nakatayo at may hawak na pinggan, at ang nalaglag ay ang kutsara nito. Nagutom ako, kaya kumuha muna ako ng pagkain. Sabay na tatarantang pinulot nito ang kutsara saka mabilis na lumapit sa kanila. Pero totoo ba ang narinig ko? Buntis si Cassandra. Mahinang tanong nito na halos pabulong nga lang at tila ba isang sismoso. Napasample sa noo ang doktor pati na si Randall. Ngayon ay hindi nila sigurado kung sino pa ang maaaring makaalam ng tungkol kay Cassandra. Parang nagsisisi tuloy ang doktor na sinabi niya kay Randall ang sitwasyon ni Cassandra. Si Theodore na ang siyang tumawag kay Rafael. Kasalukuyan silang nasa park ng kanyang mga anak habang lumakain ng ice cream. Nang sabihin ni Theodore na may emergency at kailangan na nitong umuwi ay hindi ito nagdalawang isip na umuwi. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga anak ang nangyari. Maingat siyang nag-drive kahit madali-madali na siya at nang makababa sa kotse ay kaagad naman silang sinalubong ni Rogelio. Ibinigay niya rito ang susi pati na ang dalawang anak niya. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto nila ni Cassandra ngunit nakalock ito sa loob. Mas nanag ang takot sa kanyang dibdib. At pakiramdam niya ay may nangyaring hindi maganda habang wala siya rito. Theodore, where's Cassandra? Anong nangyari? Tanong niya nang salubungin siya nito sa hallway. Huwag kang maingay dahil baka magising siya. Saway nito sa kanya na siyang ikinakunot ng noo niya. What do you mean? Tulog lang siya. Parang nakaramdam siya ng inis kay Theodore. What are you talking about in an emergency? Trip mo yata ako Salubong na ang kanyang kilay. Hindi ba naisip ng kaibigan niyang ito na nasa labas sila upang magbonding ng kanyang mga anak? Tapos ay tatawag sasabihing emergency tapos tulog lang pala ang kanyang asawa. Napakagaling. Talaga ng kaibigan niyang to. Alam na alam kung paano sirain ang araw niya. Hindi kita pinagtitripan. Totoong emergency to. Loko. Galit din ito ngunit bulong lamang ang pagkakabigas nito. Lalong napakunot ang noo ni Rafael. Ano bang klaseng emergency? Where is she? Saan natutulog? Ngumuso si Theodore sa nursery room. Kausapin mo muna si doktora. Kailangan ka raw niyang makausap ng masinsinan. Nandito siya. Ano ba talagang nangyari? May masama bang nangyari kay Cassandra? Kinakabahan niyang tanong dito na tila ba halos mapasabunot na siya sa kanyang sariling buhok. Kausapin mo nga muna si doktora. Ang kulit mo naman, At napakamot na rin si Theodore sa ulo. Nang hindi pa kumilos si Rafael ay si Theodore na ang humila rito patungo sa nursery room. Para kasing nawawala na naman ito sa sarili hanggat hindi nakikita si Cassandra. Kaya bago pa ito magpumilid, sa kwarto nila kung saan natutulog si Cassandra ay minarapat na niyang samahan ito. Nang makapasok sila sa loob ko'y nakaupo si doktora sa kama. At nang makita sila nito ay kaagad din naman itong tumayo. Napatingin pa si Rafael kay Theodore na para bang tinatanong ng mga mata nito kung ano ba talaga ang totoong nangyari. May nabago rito sa nursery at tila magulo. Dr. Francine, Doktora, what happened to my wife?
Kaagad niyang tanong kahit hindi pa siya nakakalapit dito. Napatingin naman ang doktor kay Theodore na nakatayo malapit sa pintuan na tila bagwardya at nagbabantay sa kanila. Sinenyasan niya ito na umalis ngunit umiling lamang ito. Hindi na siya nagsalita at hinayaan na lang ang lalaking matigas ang ulo na ito. Maupo ka muna, Rafael, at ikalma mo ang sarili mo. Tugon naman ng doktor. How to become if I didn't know what happened to my wife? Natatarante niyang tugon dito saka napasipa sa upuan. At saka bakit nakalock ang kwarto namin? Tell me, may nangyari bang masama sa kanya? Who did that? What happened? Damn it! Nagkatinginan si Theodore at ang doktor. Hindi pa siya nagsasalita sa sitwasyon ni Cassandra ay grabe na kung mag-react si Rafael. Mukhang kakailanganin niya nga ang tulong ni Theodore sa usaping ito. Calm down, Rafael. Cassandra is alright. Para namang nakahinga ng maluwag si Rafael dahil sa kanyang narinig. Then where is she? Ano bang emergency at bakit nyo kami pinauwi ng mga bata? Walang nangyaring masama kay Cassandra. Wala pa, pagpapatuloy ng doktor. Muli ay napakunot-noo siya. Naguguluhan siya. Teka lang, linawin nyo nga po. Anong ibig mong sabihin, Doc? Huwag na kasing pa-suspense effect, Doc. Pati ako parang aatakihin sa puso, eh. Reklamo ni Theodore, na sinaman lang din ng tingin ni Dr. Lindsay. Lumabas ka na lang, kung nagmamadali ka. Sigaw ng doktor dito. Sorry na, Doc. Joke lang eh. Ang sanggit, bulong ni Theodore sa huling salitang binigkas. Diretsuhin niyo na po ako, doktora. May sakit ba ang asawa ko? Parang nahihirapang huminga si Rafael nang itanong niya iyon sa doktor. Ngumiti ito. Walang sakit ang asawa mo, but she is pregnant, Rafael. Tugon nito na para bang hindi niya masyadong naintindihan. Buntis si Cassandra. Pag-ulit nito, parang isang malakas at mahabang tunog ang kanyang narinig. Hindi siya makapagsalita at nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi niya moari kung tatawa ba siya o iyak. Naramdaman niya ang mabigat na pagsampa ni Theodore sa kanyang likuran. Congrats bro, another baby is coming to town. Sigaw nito. Magiging daddy na ulit ako, bulong niya. Ang galing mo talaga, Rafael. Baka kambal ulit. Doon ay tuluyang bumuhos ang kanyang emosyon. Napayakap siya kay Theodore at umikot-ikot sila at saka tumatalon-talon, habang nakenjati ngunit lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit ganito siya ngayon, pero nasisiguro niyang dahil ito sa galit. But we need to hide it from her. Malungkot na sambit ng doktor. Napahiwalay sa pagkakayakap si Rafael at nawala ang kanyang ngiti sa labi. Naghihikahos pa siya sa kanyang paghinga. Muli ay naguluhan na naman Sly. Itatagos sa kanya. Bakit naman natin kailangan itagos sa kanya? She's the mother, mararamdaman niya iyon. Hindi niya pa ba alam? Iyan na yung masamang nangyari. Nakahalukip-kap na sambit ni Theodore saka ito bumalik sa gilid ng pinto. Anong masamang nangyari? Sabihin mo, Doc. Napabuntong hininga ang doktor. Alam na ni Cassandra na buntis siya, noong mahimatay siya ay doon ko ipinagtapat sa kanya ang kondisyon niya. Pero ayaw niyang ipaalam sa iyo, Rafael. Hindi ko alam kung bakit at ano ang dahilan niya. Sinabihan ko siya na delikado ang pagbubuntis niya at kailangan niyang alagaan ang kalusugan niya. Ngunit wala yata ni isa ang nasunod doon. May papel na inabot sa kanya ang doktor. Bumaba ang dugo niya, pati na ang resistensya niya. May binigay ako mga vitamins sa kanya ngunit hindi yata siya umiinom. Sa ngayon, ay mas kailangan niyang magpahinga. Paano ang gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? Para bang maiyak na tanong ni Rafael. Kailangan mo siyang bantayan, alagaan, ibigay ang gusto niya. Maislan ang pagbubuntis niya kaya asahan mong maglilihi siya sa masesela na pagkain o bagay. Naitindaan mo ba nung pinagluto kanya ng sinigang na itlog? Tumungo siya. Naitindaan niya yun dahil ilang linggo pa lang naman ang nakalipas at isa pa isa yun sa mga weird na natikman niyang pagkain. Hindi niya alam na naglilihi na pala ang asawa niya ng mga oras na yun. Iyon ang unang pagkain na gusto niyang kainin ngunit maaaring sa susunod na araw o linggo ay ayaw na niya noon. Ang maipapayo ko sa iyo ay huwag mo o ninyong ipahalatang alam nitong buntis siya. She may have breakdown kapag nalaman niyang alam niyo na. Hayaan niyong siya mismo ang magsabi sa inyo. Tumungo siya, susundin ko lahat ng sinabi niyo at ako na ang baalang magpainom ng mga vitamins niya. Kunwari na lamang ay wala talaga akong alam.
Sige, aasahan ko rin na makapunta siya sa hospital namin or sa clinic ko para matingnan ang baby nyo. Salamat, Doc. Squawka na pabuntong hininga si Rafael. Maaari ko na ba siyang makita? Go on, and I will stay for a couple minutes here, hanggang sa magising siya. Saan ba ako pwedeng magstay? Tiningnan ni Rafael si Theodore. Ikaw na muna ang bahala kay doktora. Sambit niya rito. Tumango si Theodore. No problem, bro. Umalis na si Rafael at naiwan na lamang si Theodore at Dr. Limsey sa nursery room. Tara, doktora, doon tayo sa damuhan. Este garden pala. Binatukan naman ng doktor si Theodore. Tigilan mo ang kahaharot sa akin dahil kasal na ako at may 5 na ring anak. Senggal nito. What the? Napatingin si Theodore sa mismong katawan ng doktor, at nakita niyang sexy pa ito at itsurang walang anak. 5 na anak mo, sure ka? Nag-post naman ang doktor sa katumango. I guess magaling mag-alaga ang asawa mo. Mas matanda ako sa'yo ng 5 taon kaya galangin mo ako. At isa pa, abogado ang asawa ko, kaya ingat ka at baka ikay mapagselosan. Bigla mo na lang malaman may kaso ka na pala. Ay, malabong magselos yun. May 5 anak ba naman sa'yo magseselos pa? Huwag ka nang maraming Saturday pa riyan at dalhin mo na ako sa garden. Nagugutom na rin kasi ako. Oh, baka buntis ka rin. Zay, quota na ako sa 5. Kapwa nagtawanan pa ang dalawa bago lisanin ang nursery room. Nang magtungo sila sa hardin ay sakto namang si Katrina ang naghatid ng juice at vegetable salad na request ng doktor. Hindi naman makangiti lang si Katrina dahil bago siya dumating ay rinig niya ang tawanan ng dalawa. She felt a little bit jealous. So, may girlfriend ka na? Bigla ay tanong ng doktor kay Rafael. Muntik pa tuloy mabitawan ni Katrina ang baso na may lamang juice habang inilalapag niya ito. Napansin iyon ni Theodore kaya lihim itong napangiti. Nakaisip na naman kasi ito ng bagong kalokohan. Actually, Doc wala pa nga, Bigla ay parang nakaisip ng idea ang doktor. Tamang-tama, may ipapakilala ako sa iyo. Co-model ko sa France. Talaga, that's great. I want to meet her, like you know real quick. Hindi may pinta ang mukha ni Katrina at kaagad na nilisan ang garden. Oo nga at hindi pa sila ni Theodore pero nasa courting stage na sila. Hindi ba dapat ay sinabi man lang nito na may nililigawan na siya? Oh, baka ikinahihiya siya nito. Ganito yata talaga ang lahat ng mayayaman. Babero, manloloko, at paikutin ka lang nila hanggang makuha nila ang kanilang gusto at hanggang magsawa sila sa'yo. Swerte na lang talaga ni Miss Cassandra dahil naiiba si Sir Rafael sa mga lalaking katulad ni Theodore. Sa totoo lang doktora, mayroon na talaga akong nililigawan. The woman who brought your food. Nakangiting pag-amin ni Theodore. Seryoso ka ba? Bakit sinadya mo pang iparinig na parang bet mo yung nirereto ko? Commandant si Theodore. Ganon ang mga sikreto ng gwapo. Ay, sino ka riyan? Si James Reed. Masters lang ang peg. Sabay binato siya nito maliit na karot. Kayo talagang mga lalaki ay walang alam sa aming mga babae. Ang akala nyo ay gusto namin ang pagiging proud nyo sa sarili nyo. Well, sort of pero hindi sa paraan na itinatanggi nyo kami. Hindi ko naman siya itinanggi. Mali ba ang ginawa ko? Gusto ko siyang magselos, Gusto kong makita ang reaksyon niya. Oh, katangahan mo talaga, pinapairal mo. Sabay ngisi ni Dr. Limsey. Gusto mo siyang magselos. Bakit sanay ka bang manuyo? Baka hindi mo kayanin kapag hindi mo alam kung ano at saan ang kiliti ng babae. Siyempre alam ko, para mo namang sinabing mahinang lalaki ako. Sinuri ng doktor ang kanyang katawan. Mahina ka nga, kapag may nakita pa siyang mas malaki ang katawan kaysa sayo ay madali ka lang ipagpalit. Teka lang doktora, sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang laki ng pangangatawan ko? Parang nabahala at kinabahan tuloy si Theodore. Pwede na rin kahit papaano. Carry na yan, magtiyaga na lang siya sayo. Oh, siya punta muna ako sa comfort room, tinatawag ako ng kalikasan. Babush, sabay tayo nito at naglakad papasok ng mansion habang tatatawa-tawa. Gustong-gusto niyang asarin at yutuan si Theodore dahil sa tatlong magkakaibigan ay ito lang ang madaling makaklose at makajamang. Hindi katulad ni Rafael at Harris na masyadong seryoso sa buhay.
Naboboring ang katawang lupa niya sa mga taong walang hilig sa mga jokes at burwan. Hoy, teka lang, Doc. Balik ka, Nang maiwan mag-isa si Theodore ay patanjin naman siya bigla sa kanyang muscle. Paano na nga lang kung payat pala ang tingin sa kanya ni Katrina? Dapat na ba siyang mabahala? Mukhang kailangan niya na yatang bumalik sa pag-gym. Pero parang hindi rin naman ako payat sa paningin ko. Bulong pa nito.